Sa mga nakaraang araw, umingay ulit ang balita tungkol sa umano'y tensyon sa loob ng Los Angeles Lakers. Sa isang report ng ESPN writer na si Baxter Holmes, sinabing nagkaroon daw ng frustration si Lakers governor at minority owner Jeanie Buss kay LeBron James. Ayon sa report, pakiramdam daw ni Buss ay kulang sa appreciation si LeBron at masyadong malaki ang ego nito. Mas lalong uminit ang usapan nang lumabas na minsan daw ay kinonsider ng Lakers na hindi i-resign si LeBron. At mas shocking pa, pinag-isipan pa umano na i-trade siya sa LA Clippers noong 2022. Bagamat agad itong itinanggi ni Jeanie Buss ayon sa ulat ng The Athletic, muling bumalik ang issue matapos matalo ang Lakers sa Clippers 112-104 at diretsahang tanungin si LeBron tungkol sa nasabing report. Sa mismong laro, solid pa rin ang performance ni LeBron James, 23 points, 5 rebounds, 6 assists at 2 steals sa 9 of 19 shooting. Pero mas napag-usapan ang nangyari pagkatapos ng game. Sa post-game interview, isang mahaba at emosyonal na sagot ang ibinigay ni LeBron tungkol sa ESPN article. Diretso ang mensahe niya. Wala raw siyang pakialam sa mga articles, podcasts o kung anuman ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Ayon kay LeBron, 23 years na siya sa liga at sanay na siya sa ganitong klaseng ingay, lalo na kapag siya ang involved. Ang mahalaga raw sa kanya ay kung ano ang alam ng mga taong nakakatrabaho niya mismo araw-araw. Nang mapunta ang usapan sa kung bakit siya pumunta sa Lakers noong 2018, nilinaw ni LeBron na malinaw ang goal niya noon, ang ibalik ang excellence ng franchise. At ayon sa kanya, nagawa niya iyon sa pamamagitan ng pag-lead sa Lakers sa isang NBA championship noong 2019-2020. Para kay LeBron, iyon ang patunay na natupad niya ang misyon niya sa Los Angeles. Pero hindi rin maikakaila na pagkatapos ng championship, naging magulo ang takbo ng Lakers. May mga first-round exits, may mga season na hindi man lang nakapasok sa playoffs, at isang malalim na playoff run lang noong 2023 na nagtapos sa sweep laban sa Denver Nuggets sa Western Conference Finals. Sa usapin ng relasyon niya kay Jeanie Buss, mariing itinanggi ni LeBron na may dysfunction. Ayon sa kanya, palaging may respeto, mutual understanding at maayos na partnership sa pagitan nila. Binanggit pa niya na mas matagal na siyang naglaro sa Lakers kumpara sa ibang teams na nilaruan niya, maliban sa Cleveland. Para sa kanya, malinaw ang loyalty at respeto na ipinakita niya sa franchise. Sa huli, pununto ni LeBron na huwag palakihin ang isang bagay na ayon sa kanya ay hindi naman talaga issue. Para sa kanya, masyado lang daw pinapalaki ng media ang kwento. Ngayon, malinaw ang dalawang bagay. Una, may mga ulat na nagsasabing may tensyon sa loob ng Lakers. At pangalawa, malinaw din ang paninindigan ni LeBron James na wala siyang problema sa pamunuan ng team. Pero sa sitwasyon ng Lakers ngayon, may pressure, may expectations at may paparating na 2026 free agency ni LeBron. Natural lang na magpatuloy ang mga ganitong spekulasyon. Kayo, ano sa tingin nyo? Totoo bang may lamat sa relasyon ni LeBron at Jeanie Buss o isa lang itong pinalaking kwento ng media? At kung kayo ang Lakers, hanggang kailan nyo pa itataya ang future ng team kay LeBron James? Comment down below.